Magandang araw, it's your Mima Sirki, ang inay na laging Gigi. Huy, grabe siya. So, eto nga, finally, natuloy na din ang 3 years in the making namin planong trip to Hong Kong. Sobrang excited nga ako ng mga oras na yan kasi first time kong sasakay ng eroplano at international agad, B. So, bukod sa 4 naming anak, kasama din namin yung kapatid kong bunso at tita ni husband sa father side niya. Pagkapasok naman namin, dumiretso agad kami sa counter na yan kung saan kami nagbayad ng travel tax. Tapos sa katapat lang yan yung kiosk kung saan naman kami nag-self-check-in. Inascan lang ni husband isa-isa yung mga passport namin. Then pumila kami sa bag drop counter. By the way, 2 lang ang check-in baggage namin and the rest are hand carry. And before kami dumiretso sa immigration counter, ayan, nag-register muna kami sa eGov.ph. Success sa immigration there. And since family kami, may mga bata kaming kasama, mabilis lang kaming kinausap ng immigration officer. Hindi pa kami kumain before nakapasok sa loob, wala din kaming baon. Kaya kumain lang kami dyan sa Kenny Rogers. Grabing mahal talaga ng pagkain, doble presyo, aray. Tumambay muna kami sa may lounge after naming kumain kaya nakapag-sightseeing pa sa mga eroplano itong bunso ko. At dahil ayaw naming malate, after a few minutes pumunta na kami sa boarding gate. O ayan o, si inay mo, nagpapakute pa. Alam nyo, to be honest, Baguio pa lang at Nueva Ecija ang pinakamalayo kong napuntahan na lugar. Kaya sobrang thankful ako sa trabaho ko ngayon at sa husband ko na napaka-supportive sa mga bagay or plano sa buhay na gusto kong gawin. So ayan, nasa loob na kami ng airplane. 250 na. Opo. Move na yung airplane natin. Seated next to an emergency exit. Cover your ears. Okay, chika ulit. So, first time namin mag-travel outside Philippines, kaming buong family. Ako, husband ko, at saka yung 4 naming anak. Pero, si husband, hindi niya na first time sumakay ng airplane, pati yung kapatid kong punso. So, yung first time lang sumakay is ako, at saka yung mga anak ko. Si tita, di ko sure. May sumasakit na yung tenga. Ayan nga, dahil sumasakit na ang tenga niya, muntik pa siyang magkabaltik dyan. Sinabihan ko na lang na mag-try siyang lumunok palagi para mabawasan yung pressure sa tenga niya. Buong biyahe namin, hindi talaga kami pumikit nitong katabi ko. Pati yung 2 kong Junakis na nasa window seat. Kasi sobrang amazed na amazed kami sa mga ulap at sa mga nakikita namin sa ibaba. Thank you for flying Cebu Pacific, a member of Value Alliance. Dito na kami. Ang lamig. God. Welcome to Hong Kong. Please stand hold the handrail during the whole journey. Ang bilis ng train. Kailangan namin ng train. The train will soon arrive. So, ayan, after namin makababa ng airplane, dahil sa sobrang laki ng Hong Kong airport, sumakay pa kami ng train papunta sa immigration. Sobrang na-amaze na naman ang inay nyo dahil sa sobrang bilis ng train, mapapasana all ka na lang talaga. Ilan na kami sa immigration. So, after Hong Kong immigration, ayun, naglakad ulit kami, chika-chika, habang naglalakad. Tapos, pinick up namin yung baggage namin. Then, dumaan muna ako sa ATM para mag-withdraw ng cash for payment sa Airbnb na tutuyan namin for the next 5 days. So, ayan, nakakuha na kami ng octopus card. So, kikitain na namin yung susundo sa amin. Okay, another chika dahil matagal nang nagtatrabaho sa Hong Kong ang in-laws ko, madami na silang kakilala kaya naman pinasundo kami sa isa nilang friend. Supposedly kasi dapat sasamahan nila kami sa travel namin pero napaaga ang vacation nila sa Pinas. So actually, DIY lang itong travel namin. I planned this trip months ago, long before the travel date. Nagbasa ako ng mga Hong Kong travel guides sa Facebook groups para siguradong kaya naming mag-travel ng walang agency. Nag-prepare din ako ng printout DIY guide namin for our entire trip. I listed all the places na pupuntahan namin, transportation options, estimated travel times, fare cost, and even possible kid-friendly dining spots. Okay, so yan, papunta na kami sa
accommodation namin. Sino nga dyan, B? Pagdating sa accommodation, I opted for an Airbnb stay since we were traveling as a group and mas mura siya compared to hotels talaga. Guys, so may nagbabike doon. Grabe ka kami bumaba. Ang lamig. At mahangin. Stop niya. Lamig ka? Aba! Lamig. So, naliligaw na po kami. Paikot-ikot na po kami. Ano, B? Kaya pa, B? Ha? Last na hanap na namin ang aming tirahan. 5 days tayo dito. Opo, 5 days. Yay! Ay, nakon. Salamat po. Ayan, nakarating din kami sa wakas after 20 minutes more or less na paghahanap. Bumili kami ng pagkain sa malapit na grocery store para sa dinner ngayon at breakfast naman for the next day. So this apartment, by the way, was located in Mongkok at sobrang accommodating at responsive ni host. Kaya naman naging madali ang transaction kahit hindi kami nagkita. So dito na nagtatapos ang part 1 mga B. Thank you so much for watching. Bye!